Ayos ka na ba? Asan ako? Edward, kilala mo ba ako? Sino ka ba? Edward, ano ko ba? Nakalimutan mo na ako. Naloko ka naman. Paano kita makakalimutan kahit sa panaginip nakikita kita? Alam mo bang lagi kitang iniisip kasi ang akala ko kung napano ka na. Aray. So nag-alala ka pala? Siguro alam mo na ngayon kung gaano ako kahalaga. Huwag mo na uling gagawin yun, ha? Huwag kang mag-alala. Buhay pa ako. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Buti naman. Ano bang nangyari sa akin? Ba't nandito ako? Wala ka bang matandaan? Hindi ko maalala. Dapat magpa-CT scan ka. Baka hemorrhage na yan. Kailangan magpatingin ka at maoperahan kung kailangan. Paano kung ayoko magpa-opera? Titignan nila kung kaya ng gamot lang. Pero baka operahan ka rin nila. Sa ngayon, hindi masyadong maganda ang diplomatic relationship ng US at Korea. Baka disappointed sila dahil hindi sila kinonsulta doon sa submarine incident. Kaya nangyayari ito ngayon. Hindi ba, Congressman Kang, nakabuo ka na ng magandang diplomatic relationship sa Amerika? Papayag ka bang gawin kitang special ambassador to the US? Ipapadala kita para makipag-usap sa Amerika. Well, bakit ako napili niyo para sa misyong yan? Dahil sa tingin ko, wala nang ibang tao na mas capable para sa misyong ito bukod sa iyo, Congressman Kang. Isang tabi mo muna ang personal grudges sa akin. Nakikiusap ako sa iyo. Unahin mo muna ang Korea. Isipin mo sana ang bansa natin. Congressman ka at mamamayan din ng bansang ito. Kaya piliin mo sana kung ano ang tama dahil maraming nakadepende sa magiging pasya mo. Mamamayan nga ako ng Korea. At kung may magagawa ako para makatulong, nakahanda akong gawin yan. Sabi ko na nga ba't makakaasa ako ng tulong mula sa'yo. Maraming salamat. Hello, sir. Congressman sandali lang. Narinig mo bang pupunta sa Amerika si Congressman Kang bilang isang special ambassador? Ano? Nagbibiro ka ba, ha? Naku, wala ka talagang pag-asa kahit kailan. Ayon sa balita sa akin, halos tinanggap niya na ang alok sa kanya. Paano niya nagawa to sa atin? Di ba siya pa mismo nagbawal sa atin noon na maging bahagi ng gabinete ng presidente? Pagkatapos ganito, pupayag na siya maging isang special ambassador? Isipin mo rin, bagay na bagay sa kanya pagiging special envoy to the US, kaya nga lang, ang medyo gumugulo sa akin ay kung bakit siya pinili ng presidente kahit marami pang mas deserving sa kanya. At bukod pa dyan, hindi ko rin maintindihan kung bakit tinanggap to ni Congressman Kang. Ano bang hindi mo maintindihan sa inikilos siya ngayon? Kaya siya dumidikit sa presidente dahil hindi na siya ang chairman ng partido natin. Simulat sa pool talaga, isang malaking oportunista yung Victor Kang na yan. Kung ganon, mukhang ito na ang pagkakataon niya para muling ibalik ang pride na nawala sa kanya. Hindi ako payag! Dapat ay laging matibay paninindigan natin. Isang pagkakamaling hinayaan natin siyang mabuhay. Mag-meeting tayo para mapag-usapan to. Parusahan ko siya. Hayop! Buisit! Bossing! Ano ibig sabihin nito? Bakit nandito ka? Maayos ka na ba? Sinabi na ba ng doktor na pwede ka na magtrabaho, ha? Sa tingin niyo ba tama lang na hindi ko ma-interrogate si Victor Kang? Mali yun! Edward, prosecutor si Victor noon. Nakalimutan mo na ba yon? Kaya nakagawa siya ng mga hakbang para makalusot siya. Kaya nga hanapin ko yung kailangang ebidensya kapag na-aresto ko na siya. O siya, relax, okay? Huwag ka magagalit, Edward, ha? Kung hindi, baka lumala pa ang head injury mo. Unahin mo kalusugan mo bago trabaho, ha? Dapat magpahinga ka muna. Baka hindi ka na gumaling at makapagtrabaho pag nabinat ka. Huwag niyo siyang pababayaang lumabas ng bansa. Kapag nakalabas si Victor Kang dito, lilipad din ako para lang mahuli siya. Edward, tama na to, ha? Please lang, makinig ka naman sa akin. Hindi! Huwag ka naman pasaway. Tama na yan, ako na bahala. Ayoko, boss. Dahil handa akong gawin lahat para lang makulong ang Victor Kang na yan.